nakakatuwa kasi whenever I share something sa vlog ko, kayo to netizens, tinutulungan niya akong ma-improve. So, thank you so much to netizens. Vanilla, vanilla. Instead na Manila, Manila, vanilla, vanilla. Sayang na sayang lang ang pag-ibig ko. Napaghahalata yung panahon. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. First, let me do my skincare. Meron kasi akong gustong i-share sa inyo to netizens na sobrang effective. Nirecommend to ng esthetician ko sa derm clinic. Kasi nga, sobrang tagal mag-heal ng scar sa akin. Even yung mga dark spots. So, I think effective kaya i-recommend ko sa inyo. But I'm not sure kung available sa Philippines or sa country kung nasaan kayo kasi this is a Korean brand. Isa sa mga best-selling products sa pharmacy dito sa Korea. This one is Noskana. This one is good for acne scar, surgical scar, hypertrophic, and keloid scar. Paubos na nga to netizens. Hinintay ko talaga yung result bago ko i-recommend sa inyo. Kasi ayoko namang mag-recommend kung hindi effective. So, let me start with my skincare na. First, I apply this Bija Trouble Toner. Since may mga breakout pa rin ako until now. This one is good for trouble care and nakakapag-refresh siya ng skin. Okay. And then, kita nyo naman, di ba, paubos na. This one is Green Tea Ceramide Milk Barrier Essence. Super Green Tea, 9 Hyaluronic Acid, and Ceramide. Ito yun. May nagtanong, may problema ba ako sa leeg ko? Parang wala naman na ngayon kasi okay na yung thyroid problem ko. Hindi na ako nagtitake ng gamot for hyperthyroidism. Parang back to normal na yung neck ko. Okay. And then, itong Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum. Di ba, nirecommend ko din to para sa underarms. Ubus na nga eh. Wala pa akong sweldo. Wait. Ubus na. Sasairin ko na lang. Meron pa naman, sasairin na lang. Ako kasi ayoko mag-recommend ng products na hindi naman effective. Or pwedeng effective sa akin, hindi effective sa iba. Meron bang ganun? Sabi ko nga, hiyangan din. Yung mga ginagamit ko is para sa mga sensitive yung skin na kagaya ko. Okay, and then aside from serum, nag-a-apply din ako ng Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Cream. Ito yun. Paubos na din. Pag sensitive talaga yung balat, alam yung magastos. As you can see, gamit ko na ang gift ng aking asawa. He's coming home early today. Kaya magbe-bake ako to netizens. May hula kayo kung anong i-bake ko? Later, share ko. Para lang ma-absorb ng skin ko yung ina-apply ko. Hindi ako makapag-on ng fan kasi maingay. Mainit na dito sa Korea to netizens, summer na. Okay. And then, ito yung last na ina-apply ko. Yung first scar. Okay, ganito itsura niya. Yan. Noskana Gel ang pangalan. Nagpa-derma ako 4 days ago. So, ito pa. Visible yung dark spots. Okay. Kapag bago lang yung scar, mag-apply kayo ng makapal. Pero kapag medyo nag-heal na or lighten na yung scar, manipis lang yung i-apply nyo.
Kung pupunta kayo dito sa Korea, alam nyo, mag-hoard kayo nitong Noskana gel. And, eto pa. I-recommend ko din to sa inyo. This one is Acrin Gel naman. Good for comedonal acne, blackheads, and whiteheads. Ito yon. Hindi ko to masyadong nagagamit kasi wala naman ako masyadong blackheads and whiteheads. Pero bumili ako nito for Iju naman. And then, another one is Acnon. This one is good for pimples, red acne, and pustular acne. Ito yun. Lahat to mabibili lang sa pharmacy to netizens. Magkakasama tong line na to. And then, hindi na ako nagme-makeup to netizens. Lalo na ngayon, mainit na yung panahon. Ang tendency kasi nagkikiki na yung makeup. So, most of the time, nagsa-sunscreen na lang ako para pwede ka mag-apply ng paulit-ulit. Kapag may makeup kasi ang hirap mag-apply ng sunscreen, diba? Yun. So, this one is from Innisfree Daily UV Tone Up No Sebum Sunscreen. It's color pink. Bagong sunscreen to ng Innisfree. Kasi, eto yung data nila, pero phase out na to. Hindi na to available sa market. Tone Up No Sebum Sunscreen. Matte finish. Perfect to para sa mga oily ang skin. Pero, hindi na nga siya available sa Innisfree. Ito na yung updated version. Actually, nag-hoard ako ng sunscreen ng Innisfree kasi maganda talaga kapag naka 50% off or pag may buy one, take one. So, hanggang skincare na lang. Maya-maya pa kasi ako mag-a-apply ng sunscreen to netizens. Hayaan ko munang ma-absorb yung skin ko yung lahat ng in-apply ko bago ako mag-sunscreen. Diyan lang kayo. Mag-bake tayo to netizens, ha? Netizens, magbe-bake na ako ng lemon blueberry loaf cake. So, kailangan natin ng 1.5 cups ng all-purpose flour. Alam nyo, nakakatuwa kasi whenever I share something sa vlog ko, kayo to netizens, tinutulungan niya akong ma-improve. Like, may nagbigay ng tip na i-separate ko yung dry and wet ingredients, pati yung measuring cups, dapat magkaiba. So, thank you so much to netizens kasi you also help me to be a better vlogger. You also help me to be better. Diba? Pero syempre, expect nyo na magulo to. Para natural, raw, and all. Hindi ko kaya ng magulo. And messy. Wait. Okay. Then, 1/4 baking soda. Bumili na ako ng baking soda. Tapos, 1/4 din ang baking powder. And, ang salt, 1/4 din. So, pare-pareho ang sukat ng baking soda, baking powder, and salt. And I think standard measurement ng flour is 1.5 cups. So, you have to remember that. Because I'm remembering that. Ligpit ko na yung mga natapos ko. Wait lang. Ito, melted butter. Set aside natin yung
dry. This time, kailangan natin ng 1/2 cup of butter. So, masunurin ako ah. Iba na yung measuring cup ng wet ingredients. Okay, next. Kailangan din natin ng 1 teaspoon ng vanilla. Vanilla, vanilla. Natawa ako dun sa joke ko, dagdagan ko yung vanilla. Ay, naku to netizens ngayon talaga. Instead na Manila, Manila, vanilla, vanilla. Ay, sino natawa? Tapos 2 large eggs. Yogurt. Pwede din daw sour cream. Pero yogurt yung meron ako eh. Plain yogurt lang tong gamit ko ha. I forgot something. 1/2 cup ng sugar. Check ko lang kung meron pa akong white sugar. Hindi nakakasya to. So, brown sugar na lang gamitin ko. Pareho namang sugar to netizens, no? Combine lang natin yung dry ingredients. Remind nyo nga ako to netizens, kailangan kong bumili ng white sugar. Pa-perfect ko din tong baking to netizens. Kailangan ko lang talaga mag-practice. May nagtanong, bakit hindi ko tinuturuan yung mga anak ko ng Tagalog, ng English? Paano nyo naman alamang hindi ko tinuturuan? Porket hindi nagsasalita ng Tagalog and English yung mga kids. Ibig sabihin, hindi ko na tinuturuan. Kayo talaga oh. Siyempre, gagamitin ng mga kids yung language kung saan sila comfortable. And that is the Korean language. Mix na natin. Baliktad ako, dapat nasa mas malaking container yung wet ingredients. Sa mga bagong to netizens, welcome sa family. Thank you so much sa panonood. Kailan pala pupunta ng Denmark si Ina? Sa winter pa to netizens. Medyo matagal pa. Sabi ko nga sa kanya, samahan kay Mami. Sabi ko, hotel na lang ako malapit sa pag-i-stayan niya. Sabi niya, hindi mo naman ako makakasama dun, Mami. Sabi ko, kahit na, para kapag may kailangan ka, tatawag ka lang, oh. At least, hindi ka malayo. Sabi ni Alex, kailangan din daw ma-experience ng mga kids na malayo sa care ko para matuto sila. Maging independent, ganyan. Ay, in fairness tingnan niyo yung texture. Lang. Okay, set aside. Kailangan ko ng lemon zest. Ay, make sure na malinis. Hugas na hugas ang lemon. Hinugasan ko na to. Ay, ang bango talaga ng lemon, no? Gusto ko yung mga amoy ng ganito, yung citrus. Yung calamansi, lime, orange, tangerine, dalandan. I remember nung bata ako, pag nagbiyahe kami sa jeep, nahihilo ako. Alam nyo, ang nanay may laging baong dalandan. Tapos yung balat ipapaamoy. Tapos white flour. Uy, okay. Dami din Nahiya yung bayan. Okay, so, sayang naman yung naiwan. Uy, dami mong naiwan Sobrang sayang. Sayang na sayang lang ang pag-ibig ko. Napaghahalata yung panahon.
Ang cute ng nabili ko. Parang ang sarap kainin nito. Isaw-saw sa bagoong. Na may sili. Nakakangasim. Halo natin. Perfect. Wala akong fresh blueberries. Frozen lang. Ang bango. Parang ayoko na tuloy maglagay ng blueberries. Kahit mano-mano yung pag-mix, okay lang din naman pala. Tsatsagain lang talaga. Next time, gagamitin ko na yung hand mixer na regalo sa akin ng asawa ko. Alam niyo, nakakatuwa kasi si Alex. Kahit hindi ko sabihin talaga sa kanya na may gusto ako or may kailangan ako, alam niyo, na-observe niya yun sa akin. And siya na mismo yung nagkukusang bumili para sa akin. Sometimes, nagtatanong siya, "Wife, kailangan mo ba ng ganito? Gusto mo bilhan kita ng ganito?" Pag masyadong mahal, sabi ko, saka na lang, hindi pa naman talaga kailangan. Tapos sasabihin niya, magsabi ka lang pag kailangan mo, ibibili kita. Mapapasana all ka na lang. Pero alam nyo, merong isang bagay na hindi talaga bibili ng asawa ko para sa akin. May hula kayo ko, Yung, mga luxury bags. Mas gugustuhin niyang bilhan ako ng gold. Speaking of my husband, wait. Hello. Oh. Now I'm baking. Lemon blueberry loaf. For your breakfast and snack. Ano ito? Ito ba? Hindi kasi siya sa akin nakatawag kaninang lunch break. Kaya tumawag siya ngayon. Pauwi na din. This time, pwede na tayong maglagay ng blueberries. Ay! Sobrang frozen niya talaga. Pero okay lang. No. Ay! Magme-melt to. Hindi na ako maglalagay sa top. Look. Dito ako nag-melt ng butter kanina. Kailangan kasi i-grease yung pan. Hindi na ako naglalagay ng parchment paper. Okay lang. Sakto lang pala. Yung serving is good for one baking pan. Regular size yung ginagamit ko. Wait. Ouch. Kailangan ko sa irin. Sayang naman. Beautiful mess to. Beautiful mess. Ay, sayang wala akong pang-top. Ay, lagyan ko ng nuts. Tama. Wait. Since I have walnuts, hindi maglagay ako. Kung may almonds kayo, okay lang naman. Sarap. Grabe, galing to sa farm. Hindi na kami bumibili ng peanuts, walnuts, beans, peas. Thank you, Lord. Pang breakfast to ni Alex. Kasi tamad din kumain na ng almusal. Pag hindi ko hinandaan ng tinapay and milk, hindi yan kakain talaga. Ayan. Preheat ko na yung oven. It's 180. Bake for 50 minutes. Okay.
Ijun promised me na every time na uuwi siya from school, meron na akong big hug. Alam niyo, sinabi ko sa kanya na yung mga simpleng bagay ang nagpapasaya sa akin. And natutuwa naman ako kasi my son is keeping his promise. Tapos na ang aking lemon blueberry loaf. Check natin. Ay. Sana okay. Ay, ba't ganun? Ay! Wait. Check ko lang. In fairness, masarap ah. Konti pa, konti pa. Ano ko ng 170. Tapos, 5 minutes. Ganito yung itsura niya. Mukhang okay naman. Ganun, nag-crack. I think masyado akong maraming nalagay na blueberries. Dapat hinintay ko munang mag-cool down, no? Yeah. My mistake. Nag-crack to netizens. But I'm going to try masarap or hindi masarap. Okay. Ang mali ko dito, masyado akong maraming nilagay na frozen blueberries. Masarap, in fairness. Okay. Next time. And then nakalimutan ko na lagyan ng flour yung blueberries. Ay. Somebody is home. Oh, you're home, my love. Okay, 뭐야? Oh my God. Honey. Grabe to netizens. Ang tibay ng korel. Ito na ba, nahulog from cupboard. Tapos, manipis to, diba? Pero ang nabasag yung makapal. Ayan, oh. Okay, it's basag na. Sayang. Masasabi ko talaga na the best ang korel. Sa mga war freak ang asawa, yung mahilig magbabato ng mga gamit pag nag-aaway, bilhan nyo ng korel. Para hindi madaling mabasag yung pinggan. Char lang. Naglaga ako ng mais. Galing to sa farm. Alam nyo, from last year pa to, ang ginagawa ni Omoni, nilalaga niya na, tapos nilalagay sa freezer. So kapag gustong kumain ng mais, pinapainit na lang. Tumatabang ba? Actually, hindi. Kasi ang ginagawa ko, pag binoboil ko ulit yung mais para ipainit, nilalagyan ko ng salt and sugar para may lasa pa rin. Hindi pa ako nagme-merienda. Hi, baby! Aircon! Taekwondo daw siya sa summer break. So, sabi ko sa kanya, pakita natin yung score mo. Sabi niya, wag na, mami. Kasi nahihiya siya. Perfect score ulit siya sa math.
Nakaka-proud naman. Sabi niya, kahit sino pwedeng makakuha ng ganitong score na to. Sabi ko, hindi lahat nakaka-perfect score. Hindi lahat hindi nagkakamali. Nakakatuwa mga kids kasi sila, very humble. Kahit sila magkapatid, hindi sila nagyayabangan ng scores nila. Pero, grabe yung support nila sa isa't isa. Kasi kapag merong mababa yung score, nagsasabi sila sa isa't isa na kailangan pa mag-aral ng mabuti, gagalingan sa susunod. Ganun. Si John, binigyan ako ng popcorn. Hibaff, caramel and cheese. Try natin. Parang ito na yung dinner na. Hindi kami makalabas. Uulan. Maambon. Si John pumasok na sa academy. Si Ina naglanap. Gustong mag-soju. Bibili kami ng soju. Hindi siya makapag-bike eh. Hindi maganda yung weather. We are going to buy soju and takoyaki. Takoyaki day. Takoyaki food truck. Annyeonghaseyo. Okay. Takoyaki day. 네. 매운 것도요? 네. Dito na kami sa CU bibili ng soju. Are you happy with your soju and takoyaki? 나 다 먹었어. Of course. 말이야? Oh. 슬로우. We're already home. Kain tayo. Takoyaki. Si Alex ay magso-soju with side dishes from Omoni. Baby! Let's eat takoyaki! Here's the takoyaki. Kain tayo! Kain tayo! Ang spicy. Okay, that's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. Thank you sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Kain tayo! See you sa next vlog. Bye! 바이바이. Cheers, Aja. Cheers. 1, 2, 3. Hindi ako uminom, konti lang. Nagagamot ako. Hindi ako pwede uminom. Kain na siya. Bye-bye na. Bye!